Kahapon po, October 8, 2024, Martes, ang itinalagang deadline ng Commission on Elections para sa submission ng Certificates of Candidacy sa lahat ng tatakbo para sa 2025 midterm elections. There are more than 18,000 positions that are up for grabs sa lahat ng mga kandidato sa local at national levels. Pero ang tanong po ng marami, ano bang nakataya dito para sa mahigit sa 100 milyong mga Pilipino kagaya ko at kagaya ninyo? Aba, marami po. At titiyakin ko sa inyo, higit pa ito doon sa 500 o libu-libong piso na maaring ipamigay sa inyo bilang suhol o pambili ng inyong boto ng mga tiwaling kandidato. Nakakasawa na rin po yung pumunta ng paulit-ulit sa mga voting precincts para ilagak yung ating mga boto. Sa paniniwala na yung mga napili nating mga kandidato ay mananalo sa tuwing halalan. Pero kabalintunaan po ito, kabaliktaran ito ng mga nangyayari sa ground. Dahil ang totoo po, yung mga akala nating matitinong tao, matitinong mga kandidato, hindi rin naman po sila nagtatagumpay. Bakit? Wala po silang pera. Wala silang makinarya. Hindi po sila nanggaling sa mga tanyag na mga pamilya. Hindi sila mga showbiz personality. At ang malungkot po, marami pa rin po tayong mga kababayan na handang handang ipagkanulo yung kanilang mga karapatan kapalit lamang po ng ilang pirasong pilak. Karapatan na dapat sana ay sagrado pero nababaliwala po dahil tinatanggap nila ang suhol ng mga tiwaling mga kandidato. Sa ganang amin po, hindi katanggap-tanggap na dahilan yung kahirapan para ipagbili ninuman ang kanilang mga karapatan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pamimili ng ating magiging mga pinuno. Dahil sa karanasan po natin, tandaan natin, yaong mga kandidato o mga politiko na handang bumili ng boto, sila po ang dahilan kung bakit ang ating bansa hanggang sa kasalukuyan ay nakalubog pa rin sa kumunoy ng kadalitaan at karukhaan. Bakit? Sa tingin po ba ninyo, saan kaya nanggaling yung pera na ipinambibili nila ng boto? Hindi ba't sa kabandi naman po ng bayan? Ito po ang dahilan kung bakit mayorya pa rin sa mga Pilipino ang naghihirap. Kuminsan nakakaumay na rin po dahil napakaraming mga politiko na parang napaka-insensitive. Mga politiko na walang kasiyahan. Sa wikang Ingles, ang tawag po nila insatiable. Kinopo na nga nila yung mga posisyon sa national level. Pagdating ba naman sa lokal, gusto nila sira pa rin ang hari at reyna. Ang katwiran po nila, taong bayan naman daw po ang nagluklok sa kanila, ang bumoto sa kanila sa isang proseso na ang tawag ay halalan. Ito daw po ang diwa ng demokrasya. Sa unang pandinig, parang may sense din naman po yung katwiran nila. Pero habang paulit-ulit po nating pinakikinggan ang kanilang mga pangangatwiran, yung kanilang mga salita po ay nagiging katunog na rin ng salitang kasinungalingan. Pare-parehong mukha, iisa ang apelyido, mula sa ama, isinalin sa anak, ipinasa sa kapatid, ipinamana sa asawa, sa mga anak, hanggang sa kaapu-apuhan. Parang naging exclusive na po sa kanilang angkan yung mga posisyon na pinaglalabanan. Samantala, yung mga batayang suliranin ng sambayanan ay nananatili. Talamak ang korupsyon. Mataas ang presyo ng mga bilihin. Kawalan ng hanap buhay
at disenteng trabaho. Laganap ang kriminalidad. Hindi mapapunta ang mga anak sa paaralan. Walang mataas na antas ng edukasyon para sa ating mga kabataan. Marami pa pong mga problema at sakit ng lipunan na hindi naman nalalapatan ng kalunasan. Sa datos mismo ng pamahalaan na inilabas ngayong 2024, malinaw na merong mahigit sa 17 milyong mga Pilipino ang nabubuhay pa rin doon sa tinatawag na below poverty line. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga Pilipino na namumuhay ng halos mahirap pa sa daga. Abay mantakin po ninyo, hindi sapat ang pagkain sa mga hapagkainan. Walang hanap buhay si nanay at si tatay. Wala tayong bubungan na masilungan. Kaya po marami sa ating mga kababayan ang nandun, nabubuhay sa ilalim ng mga tulay. Sila po ang tinatawag na squatter sa sarili nilang mga bayan. Pero ang nakakalungkot, mayroon pong iilan. Iilan lamang ang nagpapasasa sa karangyaan at kayamanan na dapat sana ay mga ordinaryong Pilipino ang nakikinabang, lalo na yung mga nandun sa mga laylayan. Ilang tulog na lang po at mag-uumpisa na naman ang sarswela ng kampanya. Dadaanin na naman po tayo sa sayawan, sa kantahan, at pagpapatawa nitong mga politiko na animoy mga payaso na nagbibigay sa atin ng panandaliang saya, panandaliang ligaya, pero ang kapalit po nito ay walang patid na pagdarusa. Hindi pa po ba tayo nagsasawa sa ganitong paulit-ulit na eksena? Hindi na po ito panaginip. Bangungot na po ito para sa maraming mga Pilipino kagaya nating lahat. Abay gumising na po tayo. Ngayon na ang tamang panahon. Pumili po tayo ng mga kandidatong mayroong konkretong programa para sa ating lahat. Yung may prinsipyo at may mga batayang paniniwala. Yung mga kandidato na may takot sa Diyos. Higit sa lahat, takot gumawa ng masama sa kapwa at sa bansa. Tayong mga mamamayan po ang siyang mapagpasyang puwersa. Gamitin po natin yung ating mga lehitimong karapatan sa pagpili ng mga tamang kandidato na siyang mamumuno sa atin. Gamitin po natin ang ating mga konsensya. Wakasan na po natin yung kultura ng vote buying. Itakwil po natin yung political patronage at yung mga dinastiyang politikal. Iboto po natin ang mga kandidato na may tunay na malasakit sa bayan at hindi yung sa mga pansarili lamang. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Opinion lang po. Walang personalan. Ako po si Tenten Tugaf at ito po ang Teka Muna. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat.